Good afternoon everyone. So, sa liwat ako gali si Sir Nino Gariel Islador diri sa DICT, Department of Information and Communications Technology, Western Visayas Regional Office diri sa Iloilo City. So, again, no, kami ang mandated kami para mag-spearhead sa mga ICT projects sa aton nga government. So, sige, let's start sa aton nga discussion, ano. So kagina saga, gin-discuss natin about sa mga awareness pa ninyo, no? Paano ka maka-avoid sa threats online. Example, sa mga viruses, sa mga phishing, or mga hackers, no? Na pwede kita tanan vulnerable as mga netizens, or kita tanan kay tungod connected kita sa internet, delikado, or prone kita katama, nga pwede maging victim sa mga ini nga mga threats, no? So sige, no? So subong nga hapon aton nga topic is about all about basic computer troubleshooting, no? Non-hardware kay tungod syempre wala man kita sang computer or laptop no kutiyon. So usually kami nga training sa mga munisipyo, sa mga ginakadtuan namon nga mga banwa, usually nagabukad din kami sa mga computers, no? Simple lang man, like assemble sa computers, basic nga mga suggestion kung paano makayo ini sa mga hardware, sa mga hardware sa computer na pwede nila maubra sa mga ginapangtudloan namon. So usually ginatudloan namon mga PWD, mga senior citizens, students, municipal employees, teachers, of course, gatudlo kami sa mga munisipyo. So nakaalabot kami sa Aklan, mga Buruanga, sa La Castellana sa Negros, sa Antique, Capiz, Iloilo. So, damo naman ng mga banwa na kadto namon, no? So, every time mag-training kami sang basic computer troubleshooting, again, digital literacy training namon 5 days na siya. Kalabanan, ang maximum participants namon is 50 lang katao. 20 lang katao. So, up to 30 ka persons ang kaya naman i-accommodate kay Tibudlay. Kami duwa lang kami nga training specialist, mo. Tapos, budlay mag-attender mo kung sobra kadamo. So, ginalimit naman by 20 to 30 para at least mas maiida naman ang mga amon nga mga participants. Depende bali no kung sino i-assign ni mayor bali sa every training nga kadtuan namon. So this time, kamo nga pioneering batch ma'am and sirs, no? Gin-invite namon 60 ka bilog. So actually gusto gid sang director namon dire nga kung pwede up to 250 ka-participants, maximum sang isa ka Google Meet nga meeting ang ma-accommodate sang training. Pero subong, kahit tungod pioneering batch pa mo, para at least ma-furnish mo namon or kayo mo namon or any flaws na pwede mag-arise sa training, ginlimit lang namon na sa 60 ka tao, no? So at the meantime, 34 ka tao pa lang ang ariman sa Google Meet na to, no? Gina-record ko man ang aton nga session. Kay later on, pang-email ko ini sa inyo nga mga email accounts, and of course, ang inyong registration, no? Luwas nga nag-answer ka mo sa survey form, may registration, kami nga i-send sa inyo para at least ma-inchakto ninyo yung spelling para sa inyo mga certificate later on, no? Sa after sa atong 3 days nga training. So, ari na kita sa first day pa lang sa afternoon session, basic computer troubleshooting ng hardware. So, ginasaga, again, internet media information literacy training, no? So, sige. And then 2 days, ika-second day about sa conducting classes online, no, using video conferencing apps, kag how to use Google Classroom, kung muna siya buwas. So for the meantime, about basic troubleshooting, no, kutob lang din sa pwede ko masuggest sa inyo online. So i-amata-mato ko na siya, may mga slides ko ipakita, kag i-demo kung man ang mga best practices na pwede ko ma-impart sa inyo. Kung anong mga basic fixes lang, mga hapos lang pwede ninyo nga maubra sa inyo laptops or PCs in kaso may mga ma-arise nga problema or challenges na samtang nag-uubra ka mo sa inyo nga mga computers, especially no, transition kita sa blended learning subong nga 2020 pa. Ito wala pa sa sa COVID nga vaccine. So sige, proceed kita sa aton nga discussion. I'll make it hinay nga paghambal. So kaginaging matian ko kung nga panghambal medyo dasig katama. So try ko man siyang hinayon man para at least
mas concise para sa inyo. Kag syempre as fast as possible again hamba ko sa inyo para at least yung mga activities mo kung obrahon at least matapos na ni siya temprano. Kag pwede naman siya ma-demo syempre sa inyong mga PCs or computers after sa aton session. So again, if ever hindi niyo ma-catch up ang aton nga ginapang istoryahan, don't worry kay i-compile ko ini siya tanan nga videos nga discuss ko bali sa inyo. So recorded. Okay. So sige, first computer hardware and basic PC troubleshooting, no? So at the end of this course, the participants will be able to identify the 10 computer major parts. So ari medyo crash course lang ni siya, no? Dasigon lang about sa major parts ng computer, no? Para lang gid sa medyo overview nang gid sa naton nga pag-istoryan kay tungod atong nga highlight, no? Syempre sa basic PC diagnostic, troubleshooting, and of course maka-learn ka mo sa mga maintenance practices para sa inyong mga units. So sige. Ari lang. Overview, no? Hardware is any part of your computer that has a physical structure such as the keyboard or mouse. So anything syempre ma-grasp sa inyo kamot, no? Microphone, keyboard. So sa slides nakabutang mo di later on, no? Another one here is software. Is any set of instructions that tells the hardware what to do and how to do it. Okay. So sige, no? Let's proceed. Amni siya ang diagram, no, or illustration sang hardware kag software, no? So sa application software, amo na siya ang atong ginamit permi sa mga paghampang nato sang Plant vs Zombies, sa mga games, sa Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Google Chrome, etc. Anything nga nagabulig sa aton nga productivity, no? Nga tools ini siya, mga softwares kinapanood, no? Application software. Para man sa cellphone ginatawag ta apps, no? Amo na siya ang application software. Another one here is ang system software. So operating system. So operating system, amo ni siya ang software na nga nagahandle para mapadalagan ang aton nga mga application software. So diri nagaagi ang mga processes, no? So siya naga-manage bali. Amo na nga may Mac OS, ang Windows nga OS. So amo na siya, no? Depende ang pinakakilala naton syempre, no, ang iya sang Windows nga operating system. Amo na siya nagahandle sa aton mga basic operations like sang mga my computer ta, aton nga this PC, pag-copy-paste, etc. Amo na siya ang system software or ang operating system. And of course, ang hardware, motherboard, processor, graphics card, hard disk, and module, etc. So sige, proceed. So muna siyang system unit nga familiar naton tanan, no? Diri naga-house ang CPU, memory, etc. Okay, so isa-isaon naton ini ang mga muni nga mga modules sa isa ka system unit. So what are the computer major parts? So first is casing, motherboard, graphics card, monitor, keyboard and mouse, hard disk, drive, processor, memory module, DVD or CD-ROM, and power supply. So syempre yung casing, dara naga-house, heavy metal ina siya, no? Kung di gina-slide in ang mga important nga mga components para sa aton nga computer. So diri naga-house mga motherboard and other peripherals para mapaandar aton nga computer. So kung manotice niyo syempre, no, doko damo sang uno din na kay tungod di damo ginapang salpak ng mga hardware man sa isa ka system unit. Kumbaga daw isa siya ka building para i-house tanan-tanan nga mga hardware components. So diri naman kita sa motherboard, no? So sa motherboard, as you can see, no, damo ang mga slots nga pwede ibutang. So a computer motherboard is the most important part of a computer. So it is the main printed circuit board or PCB in the computer and is sometimes referred to as the system board or main board. So diri siya naga-contain ang mga CPU. Kung makita niyo yung mouse na ako, no, diri siya nakabutang, and then ang RAM, ang mga modules, isa-isaon taman ano na siya, mga every hardware nga ginapang hambal ko, no, CPU, RAM. Pero amo ni siya ang kumbaga daw backbone sang aton nga computer. Siya
diri na kung magado terminal diri gaagay tanan-tanan nga mga system processes sa aton nga motherboard. Syempre monitor ga-output sang aton nga ma-display. Graphics or video card, also called as video card, is used to process images so they can be displayed on your monitor. A good video card can make a big difference in the quality of your graphics. So, usually, diri sa aton sa government, sa business sa school man, no, pag sa mga government offices, kalabanan kung mag-procure sa mga PCs, ang baklon nga computer, ang video card niya, or amo na siya nag-output sa display, by default, nag-rely na siya sa processor niya or sa CPU. Dira ginahaboy ang mga display. Kung do software na siya bali, no, para ipag-on ng video. Ang problema dira is mas weaker siya kay tungod all processes ara na dira sa isa ka CPU, no. Pero once ang isa ka computer miyara sa video card, ambot kung familiar ka mo maminsers, no, sa Nvidia, AMD nga mga video cards, kung miyara ka mo sa muni nga klase nga hardware, especially sa mga PCs, no, or sa mga laptops. Kung sa laptops makita niyo man na kay may ara siya sticker Nvidia, tapos ano nga model sang iya nga video card, 940MX, something like that, do code siya bali, no, sa video card sa AMD, the same man ang nakatabo, no. So once may ara ka video card na kusog like this, do external hardware, or sa laptop built-in nga video card, mas makusog ang imo nga mga example, no, into video editing ka, mas dasig ang iya exporting sa video, kung gagamit ka sa mga iya sa mga engineering, diba, sa mga CAD, naga-render ka or naga-output ka sa imo model. So any nga mga software, no, nga kaya mag-utilize ang video card, mas madasig ang imo nga processes if mayara ka existing or mayara ka naka-built-in nga graphics card nga ini. So, if ever, no, wala matasang ipakita ng unit, basta ang unit sa tsuray, maminsers, no, ginasaksakan sa aton nga monitor. Like this, DVI output, HDMI output, VGA output, which is usually ginagamit natin sa mga projector screens, no, VGA output. Okay, ari siya. Ang ginahambal ko bago lang, maminsers. Amo na yung mga usual or currently, muna ang trend this 2020 or amo pa ni ang ginagamit kadalasan, HDMI, VGA, ag DVI. So, common knowledge na sa atong tanan maminsers, no, HDMI syempre mas high definition siya, mas taas display, mas high resolution, kumbaga mas damo, mas dako ang screen nga pwede i-output. Amo ni siya ang HDMI, no. And of course, ang HDMI kaya yan mag-output sa audio, luwas sa video. So, ano nga, high definition multimedia siya, no? So, kung ang laptop nimo, saksak mo siya sa TV screen, sa mga new LED TVs, no? Or LCD TVs, nga may HDMI slot. Kalabanan, by default, automatic ma-detect sa laptop mo na saksak mo sa iyang HDMI, takod mo sa imo laptop or sa projector screen, automatic, ang imo sound, masaylo ina siya sa, kung baga, mabalaan sa imong laptop, kung din siya ma-output. So, by default, masaylo na siya sa TV ang i-output sa iyang audio. So, ang traditional naman yung VGA, usual nato nga gindakuan, nga familiar na sa atong tanan, Video Graphics Array. It is an analog standard from the 1980s pa. So, kaya lang i-output is, maminsers, video lang, hindi kaya mag-output sang audio. So, muna siyang difference niya, no, sa HDMI, kaya audio and video. But sa HDMI, syempre mas higher resolution or video output ang kaya pag-on. While sa VGA, smaller resolution, old technology, hindi kaya audio pag-on. So matamat ma-phase out na ni pila kadlaw ang VGA, especially, no, sa mga laptops. Kung may mga nipis sa mga laptops, so ay ka naman makita ang VGA. Next is DVI, Digital Video Interface, designed for digital displays such as LCDs, plasma screens, and projector screens. So, pareho man sila sa HDMI, no, na kaya mag-output sa high resolution, mas taas nga data output ng mga displays. Sa DVI, hindi lang sure, no, kung kaya maggawa sa audio. Pero, amo na, sa nabalaan ko, it's HDMI kaya magpagawa video and audio. Sa DVI ata, correct me if I'm wrong, maminsers, though, hindi ini kaya magpagawa audio. So, muna, maminsers.
Next is keyboard and mouse. Let's skip this no kay bala naman natong tanan mga output device. Mga input device nga ini. Okay. Next is hard disk drive. So, the hard disk drive is the main storage device where we install our operating system, applications like mga Excel naton, PowerPoint, and store your documents. This is located in the system unit. So, amo siya ang gina-slide in aton sa aton computers, no? So, mabako na sa aton nga system unit o gina. So, amo siya system unit, gina-slide in siya diri dampi. Diri mo insert, diri ang hard disk drive naton. So sa laptop, syempre lain naman ang iyang structure or pagplastar. For this time lang, no, syempre sa PC lang ito mapakita. So masapo sa PC pag syempre do modular lang siyang takod-takod. So dari ginabot ang hard disk drive. Okay, balik kita sa hard drive. Skip. Okay. So may duha ka klase sang technology ang ngipon nga ginatakdan sang hard disk drive, no? ID kag SATA. IDE and SATA, no? So anong difference ni? Sa IDE, so pila ta kabilog 24 pin or 40 pin. So 40 ka ngipon ang ari din nga butang nga ginasaksakan. Ang iya ni nga pros is syempre cheaper kuno. Kaya tungod syempre old technology, less power, hinay siya 100 Mbps lang or 100 megabytes per second ang kaya ihaboy nga data. Big bulky cables that restrict airflow when left untapped. So lapad-lapad ni iya nga kable do bandage na tape, no? Lapad-lapad. Tapos iya nga rotations per minute ang RPM 7,200 siya maglibot sa isa ka minuto. While ang SATA hard disk drive, mas new technology, mas mahal siya, more expensive, no? Consume more power, pero mas dasig siya ang imo nga read write or example may inog save kang file or may copy or si computer mo may i-retrieve nga files or mga resources, no? Si Microsoft Word mag-load bago lang ka-andar computer mo, double click si Microsoft Word, mas dasig siya mag-initialize kit tungod mas dasig ang speed or data nga ihaboya per second. Smaller cables, so as in perti siya kagamay do nipis lang na siya, usually color red ang iya kable, and 18,000 rotations per minute. So pila siya, do pila ka pilo, halos 3 ka pilo, no? Ang iya nga speed. So halos space out ni IDE sa mga new units nga purchase naton sa aton mga offices, sa government kag sa schools. Kalabanan na mo na ni siya ang technology, no? Naka-SATA HDD. Okay. So 7th is the CPU or Central Processing Unit. So it is the main brain of the computer. CPU can be called simply as processor, no? So siya ning utok bali sang tanan-tanan. It handles all the instructions you give your computer. So carry out processing, read instruction and data from memory, communicate with peripherals sa mga kagamitan ninyo sa mga hardware, and perform arithmetic calculations. So amo ni siya ang mga common nga mga CPU brands, no? Kag for sure siguro familiar mo ni Ma'am Sirs, Intel and AMD nga mga brands. Amo ni siyang usual makita ta. Intel and AMD. Okay. So by the way, Ma'am Sirs, no? Like there is a Intel, syempre ang mga usual ta nga mabatian nga mga words diri nga mga terms sa mga IT people is the mga i3 i5, i7, i9. So amo na siya subong ang mga units ng CPU kumbaga ginatawag sang Intel. Like diri makita ni picture, no, Core i7. So amo ni siya ang terminology sang
sa mga successor or mga new units sa mga CPUs nga ginapagawa sang brand nga ini ang Intel. Okay, another one is AMD. Hindi ko gawa kabisado sa technical side sang AMD, pero amo na siya ang sa Intel usual muni ang common knowledge ko man, no. i3, i5, i7 amo na siya. So sige. Next is memory module. RAM stands for random access memory. It is the memory inside the computer wherein the operating system, applications, application programs, and data are temporarily kept. So as you can see, ma'am and sirs, no, may mga versions there isang RAM or memory module. Meron di SDRAM, DDR2, kag DDR3. So usually SDRAM mga daanan ni, mga year, mga Pentium time pa ni iya sa mga dinumaan ng mga units. So subong mga DDR4 and hindi lang sure may DDR5 na, pero dira excuse me, ang mga RAM subong ang mga new technology, no, DDR3. So as you can see, no, may ang iyang module capacity mas greater kumpara sa mga predecessor. So ang basic functions sang memory module, example bino, nagapaandar kasi mo VLC player sa video, nagaandar ka damo-damo nga tab sa Google Chrome, nagagamit ka sa PowerPoint with damo-damo images, Excel file, dungan-dungan gaandar bisi mo laptop, no, or computer. Ang matabo sina if damo-damo simultaneous gandar, manotice niyo ma'am and sirs, di ba gaigod ang inyong mga units, laptops and computers. Kay bangod ang inyong memory module or RAM gaka full capacity, no, hindi so kumaga daw ga puno na ang mga processes nga nagaandar. Example, ma'am and sirs, no, ipakita ko din sa screen ko. Ari akon nga task manager, no. As you can see here, meron ko din memory na column. Ari siya, may 62% memory column naman siya. So, dari ko ma-view ang usage sang every applications nga gaandar. Like here, no, sa Google Chrome. Dako-dako nga percentage ang nakaon niya, halos 600 megabytes akong nga RAM, no. So, i-add mo ni tanan-tanan nga applications nga nagaandar, PowerPoint ko, Windows Explorer, etc. 61% ang na-consume right now sa akon nga memory module. So maglabot 100% ani, gaigo din siya ga stutter na ni akong nga screen. Hindi ko kobra mayo amo na. So syempre, di ba, ang ginobra naton basta magpuno kung damo gadungdungan ang application, ipang-close ta iban nga unnecessary man. So, ang pwede ta maobra if maka-purchase mo sa inyong schools or sa mga sa inyong offices, aton nga mga laptops o computers, pwede ina siya ma-upgrade ang iyang capacity. So, ako ni Subong, later on, pakita ko na sino task manager kung paano siya mag-function. So, Subong, akon nga memory is 8 gigabytes. 8 gig. Ari, makita ni ma'am and sirs, diri sa babaw, 7.9 gigabytes. So, 8 gig niya akong memory module. So, if mapuno ini siya, no, maigod ini siya. So, pwede na siya ma-upgrade, no, ang inyong nga memory module in case nga may plano ka mo nga makamultitasking ka mo sa inyong computers. So, possible na siya. Okay. So, amo na siyang function sa memory module, no. So, once amo na nga ginatawag siya nga do temporary storage, no. Once mag-shutdown ang imong computer, dula man yung unod ya. Lain siya sa hard disk drive nga nga permanent storage ang imong files, imong mga documents. Ang RAM ya do temporary capture lang siya para mas dasig ang imong processes sa imong computer. So, mo nang role sang isa ka memory module. Do chip ina siya, do chip siya. Okay, so let's skip this. Another one is compact disc, no, kag DVD, digital video disc, DVD. So tanan ang DVD here, we can see kung anong capacity, no. Sa DVD kaya 4.7 amo ning permi nga makita ta sa mga balakla, no. 4.7 gigabytes. While ang CD nga daan ng mga traditional nga ginagamit 650 megabytes lang ang capacity niya. Ang DVD mayroon man siya version niya nga double layer panawag ko, no, 17 gigabytes ang kaya niya.
Pero actually, maminsers, dari sa Iloilo City, mas madalang na, no? Or gamay na lang makita naton nga mga disk drives or DVD nga ginabligya. I don't know nga, magkadto ko sa SM City, dari gamay lang nga mga gabligya. So, basi tungod guro pila kadlaw ma-phase out man no. Kay tungod mga flash disk no, halos sa mga professional sa mga flash disk naman, biskan students, kag mga external hard drives. So, medyo ga matamat na phase out ang DVD. Pila kadlaw daw mo na ginawa future. And of course, miyara day wala na list down is ang Blu-ray. Pareho mo na siya sa CD kag DVD ang Blu-ray no. Ang Blu-ray mas dako iya capacity like up to 25 gigabytes kaya sang isa ka Blu-ray nga capacity. So mas damo mabutang mo. Usually nakita ko mga businesses or corporations kagamit isa mga movie industry no, mga pelikula. Subong mga movies no. Makita mo subong pagwa sila into Blu-ray nga mga copies. So mo na siyang uso subong luwas sa DVD. Okay, so again Blu-ray mas dako iya capacity. Okay, next. So pareho sang hard disk drive, ang IDE kag SATA ginagamit man ang muni nga cables pareho sa hard disk drive kag diri man sa optical disk drive or sa atong mga ginubutangan sa DVD. As you can see again, ang IDE radot tape siya kadako, lapad-lapad maminsers ang iyang para makatransmit data, while area ang SATA mas modern, ari lang iya pin maminsers mas nipis siya. So muna patandaan ni maminsers, basta pula ang cord SATA ina siya, walang IDE amo siya 40 pin daan ng technology. Okay, lastly, power supply. So, damo-damo ina siya ng mga cords, no? Mga cords ang power para ma-distribute sa inyo ng mga hard disk, sa inyo nga optical disk drive, muna siya mga ngipon. And of course, mayroon siya para sa mga muni nga mga ports, no? Para sa inyo nga mga mag-power sa inyo nga motherboard. Amo ni damo siyang ngipon. Pero amo ni siyang pinaka-common nga makita naton magbaklas sa power supply o mga white patches with red, black, yellow and red, black and yellow cords. Amo ni siya kalaban na makita sa mga power supply. Okay, take note of the proper connector for each of these components. The 24-pin and 4-pin cables should be connected to the motherboard. Amo ni siya mga palatandaan. So last nga review no, motherboard, muna siyang do backbone, hard disk drive, syempre storage sang aton nga mga files, daton nga ginatago aton nga mga documents, processor, muna siyang CPU no, ginatawag nato nga gina, monitor, casing, memory module or RAM, random access memory. Another one here is optical disk drive or optical drive. Video card. Ano tadya? Keyboard and mouse. Kag power supply. Ano siya ang basic components no. So sige, ma-proceed na kita sir sa kung paano mag-troubleshoot no and maintain a computer system. Okay. So, pag-istoryan tayo mga beep codes, mga maintenance na pwede ninyo o-browse sa inyong computers and laptops. Okay. 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 So, amo ni mga common nga mabatian ninyo mga minsers no sa inyo nga mga sa inyong mga computers. Ay, by the way, mga minsers no, paki-mute na sa inyo nga mga microphones in kaso magano. Okay. Sige, let's proceed. Ang beep codes, do kung magado diagnostic ni siya no, hatag ni siya sang idea sa user kung ano ang ginabatsyag nga problema sang isa ka computer. So if you are hearing beep codes after you turn on your computer, it typically means that the system has encountered some kind of problem before it was able to display any kind of error information on the monitor.
So, ano yung mga indicators, no? Kung one short beep, meaning sina, take note ni Maminsers, no? Actually, pwede naman siya mag-google afterwards, no? Regarding computer beep codes. So, one short beep indicates that BIOS is actually an all system clear or no error. Patimaan siya nga wala problema. Though loud beep siya nga isa lang na short beep. So, wala problema. Next beep code is one long beep or two short beeps. Either the video card isn't installed or the memory on the video card is bad. So, ang mga typical ng mga ginobra naman sa una man magkayo sang mga munibing nga problema, no? Para sa muni one long beep or two short beeps. Hambal diri ka, no, memory card mo may problema, no? Or the memory on the video card is may problema. Siyempre gatry ng error mo kita. Ang ginobra namon sa memory module kag ginahambal kung dot chip. Kung ay problema dira like this one rin, no? Sa 3 short beeps, bad memory chip. So, ginakakas na namon sa motherboard ang RAM or memory module, and then gakuha kami eraser, gina-erase na namon ang gold pins dira sa may RAM. Kay may higkuan ang RAM, may mga buling, hindi siya makakontakt mayo sa ginasaksakan sa motherboard. So, amo na mga typical na namon nga mga workaround para makayo ang mga problema. In case lang amog man ang problema. So again, mag-fix kalabanan, trial and error process mo lang, di ba? So malang nakakas mo na namon, and then erase kung may makita nga buling. Syempre i-kakso naman ang mga eraser nga nagatapik, no. Pero actually amo na mga first aid nga pwede obrahon, no, sa aton nga mga memory chip. Okay. So another indicator, no, sa 3 short beeps is ang motherboard mismo nimo may problema. So at least may ara mo overview lang sa mga pwede gali ninyo nga ma-diagnose or mabalaan kung ano giman ang ginabatsyag sa inyong computer. May ginatawag kita nga beep codes. So another one here is one high-pitched beep kag one low-pitched beep nga repeating. So sige beep 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 beep, do sige na siya. So, an indication of some kind of CPU problem. The CPU could be overheating or malfunctional, or malfunctioning. So, posible lang sala lang pagtakod sa CPU, naghalog lang, or ari nakabutang di overheating. So, Maminsers, kalabanan be, ang mga laptops or computers nga daan na, dari gyud mapakatuan niya ma-overheat siya kung wala ninyo ginatinluan mayo. Syempre ako, guilty mako sina, no? Akon nga laptop ko sa una sang college ko, syempre hindi pa ko able magbaklas ang una. Ang mga ginahigop nga hangin sa iya fan, ang ginabuga, nagatipon ang mga dust sa exhaust sang laptop. So tendency na hindi na mapagwa sang fan ang init nga ginabatsyag sang imo nga laptop. So kalabanan, maglabot mi ang mga borderline nga 100 degrees Celsius sa mga laptops, automatic mapatay na siya. Ginatawagan ina siya nga thermal shutdown. So hambala na si computer mo nga chimpo na nga itinluan mo na siya. So syempre kung medyo cautious pa ka mo magsali baklas, syempre pwede ka mo kadto sa mga computer experts para patinluan ang mga dust na mga deposit sa imong fan. Kung mahalong ka man lang, pwede ka man risguan nga ikaw lang matamato bukas kay tungod Phillips screw mo na magbukas kalabanan sa laptops mo para ma-brush off yung mga dust bali. So amo na siya, no, may ginatawag kita nga thermal shutdown. So ginaprotektahan lang sang laptop or computer mo nga hindi matunaw ang imong CPU sa sobra ka init. Again, 100 degrees Celsius mo amo na ang iyang peak na temperature. So another one here, no, is one high-pitched beep. Again, is CPU overheating na Japan na indicator. So sige, how to detect errors with beep codes. So pag paandar mo na sa imo computer, pamatian niyo mayo ang beep code kung anong sound niya. So restart your computer if you need to hear the beeps again. You're not likely to make whatever problem you have worse by restarting a few times. So for the sake mabatian nilang mayo or
mabatian ni Mayo ang sounds ng beep, i-restart nilang hasta ma-google ninyo, ma-search ano ang ginabatsyag sa imong computer. Okay, next. Write down in whatever way makes sense to you how the beep sounds. So, tandaan nyo lang bali anong beep nga ginapagawa sa imong computer. Okay. So, okay, let's proceed, no? About sa Windows Defender nga ginistoryan tang gina. So, again, no, thank you, Gid Mamin Sir, sa mga nag-attend subong. Subong, mayara kita 34 to 35 participants. Para kung gusto ninyo, may mga co-teacher pa mo gusto mag-join, send nyo lang silang link gina-join na ninyo subong sa Google Meet para makapamati man sila, and also asa sa third day na ito nga webinar, bale, maka-participate sila. Okay. So, next here is Windows Defender Security. Windows Defender or Security. So, muna mo kasi niyo kagina nga libre nga antivirus, no, na built-in sa Windows 10 kag Windows 8. By default, ang inyong mga antivirus nga ini automatic naga-update ini siya once nga connected gaman sa internet, Ma'am Insers, no? Kung ara ka mo sa internet sa inyo office, sa school, sa balay nyo, ga-update in your computer. So, sa mga new viruses nga mga definitions or mga new viruses nga threat, so kusa man yung Windows mag-update sa kulingon niya. So, paano ma-access ini siya kung gusto niyo mag-manual scan sa viruses sa iyong computer? All you have to do is search mo diri sa inyong Windows Start menu, diri sa lower left. Search niyo Windows Defender. Okay. So, pag search niyo Windows Defender, may magawa ni Windows Security. Okay. After sina, sorry. Okay. So, may ginatawag na virus and threat protection. May ginatawag kita nga quick scan. So, muna sa muna pagi, pwede ni ma-scan ang imo system kung may sang nag-infiltrate na or na-virusan ang imo computer. So, muna siyang imong way, no, para ma-check for viruses sa imong computer, no. Another method para mag-search or mag-scan sa virus is kung miyari pwede, no, okay, miyara iman siya sa Japan, no, sa kung may files ka mo or folders, pwede nyo siya ma-right click and then you can click scan with Windows Defender. So, just left click this. So, pwede mo rin siya sa folder, no, para ma-check kung may mga viruses ang imo nga folder or files. Okay. So, next here is ang shift restart. So, in kaso mo, sirs, may problema, gid nga hindi mag-andar yung computer, posible nga may virus, gid nga hindi ka kasulod bale, nga min-install ka nga mga may virus nga applications, no? May ginatawag nga advanced options, no? Kung para maka-restart ka sa imo computer kag makakadto ka sa safe mode nga ginatawag. So, sa safe mode, least nga chance nga ma-trigger dyan po ng virus, no? Kaya tungod sa safe mode nga pag-andar sa iyong computer, disabled ng ibang mga functions, no, like imo network, kag ano pagidang mga functions. Ang iya ipaandaron lang is ang mga essentials nga mga system files, no, para mag-andar ang imong Windows bale. So, para ma-access mo ini ang advanced options, you can go to your start menu and then there is may power button, hold shift, left click ang power button and then hold the shift keyboard sa imong shift nga keyboard button and then press restart. So muna nga paagi, pag restart sa imong computer, ma-access mo ini ang advanced options. So kung ma-click niyo ini siya ang startup settings, diri yung button nga ini, as you can see, no, yung startup settings, amin niya siya may imong mga makita, mga enable safe mode with networking, enable safe mode with command prompt. So, amo ni siya ang mga other workaround mo kung in kaso nga do worst case scenario kanang may gusto ka i-access sa imong computer, you can go to safe mode, no. Pero ano lang, hindi kung pwede pa lang madala sa scanning sang virus,
please resort to that no instead sa muni nga method bali. Aray mga worst case scenarios na ni siya nga in kaso hindi gid ka sulod ang imo nga system sa Windows, restart na siya. So amo inyo nga pwede mo obraw no sa safe mode. Okay. So another one here is system restore. So sa una, namayang mo na sang muni nga feature no. In kaso kay mahilig mo ko mag-install sa mga applications sa una no, ga-explore man ko. Kaso ang downside sa mga kung pagusto ka lang install sa mga unreliable sources online, basi may mga viruses bla maminsers. So sa muni nga mga cases, si system restore ang imong friend. Kay tungod, example no, nag-install ko sang Microsoft Office sa torrent site sa mga Pirate Bay blo. Way kakabalo ang imong source nga gin-downloadan or si friend mo man nagpa-install ka sa imong computer, may virus gali ang imo gin-install. So tendency syempre maguba imong computer, way kakabalo, good na siya. Tapos may mga nag-pop up sa imong screen. All you have to do is system restore no. So feature ina siya sa Microsoft Windows para maka-revert ka sa previous state niya kung diin wala pa naka-install ang applications nga mo to. Sa chimpo pa nga wala pa na virusan kung mag-aim mo computer. So, pakita ko man sino no paano ma-access ang system restore. So, makadto ka mo sa inyo nga start menu. Again, same method, search system restore. May magwa nga create a restore point. Okay, amo na siya makita ni maminsers. And then, you can click the button here, the system restore. And then, ma-initialize ina. Wait lang ang mga insers. Amo ni siya ang tsuraya. So, just click next. Subong, may naka-install ako may naka-auto system restore nga naka-save diri sa ako, no? Sang June 8, kagina lang yung update ko sang aga. So may arabi di button na show more restore points no there's dalom. So pinaka-oldest di nga restore point is sa nag-install ako sang sang Canon nga utility camera May 26. So ang matabo ini mabalik ini siya sa time sang May 26 nga wala pa na-install ako nga Canon EOS webcam. So sa muni nga way in kaso may virus to galing in-install ko, at least maka-recover siya sa state kumbaga nga na-inject ang virus sa imong computer. So muna siya mga simple workarounds no nga pwede ninyo maobra system restore. And of course, pwede mo ka makaobra sang inyong restore point no sa diri. Okay, cancel, close ko na no. Di ba kagina maminsers nag-open kita sa system restore, tapos nag-click kita sa system restore. Miyari diri sa sang button sa dalom, create a restore point right now for the drives that have system protection turned on. So you can click this create. Then you can type example may install ka ng application nga medyo skeptical ka nga base may virus. So you can name this previous state butang nga before may VLC player or anything applications na install mo. So sa maning way nagamano-mano ka sugo sa Microsoft sa may Windows nga maobra ka restore point para in kaso may virus akong inug-install may ibalikan kung nga previous state na kayo pa siya. So you can click create this. Once ma-create nyo ina siya ang restore point nga ini, matuhaw ina siya or magwa sa diri sa system restore. So madugang ini siya sa list of restore points diri maminsers. So, in kaso medyo dasig or hindi clear, don't worry again maminsers, kay ma-upload ako sang video same nga ginaobra ko ni kung magagina-record ko subong atong nga session para inyong mabalikan kag mapraktisan or ma-demo sa inyong computers. So, sige, let's proceed. Disk Defragmenter is a utility in Microsoft Windows designed to increase access speed by rearranging files stored on a disk to occupy contiguous storage locations, a technique called defragmentation. Okay, so ang defragmentation, paano ko na siya ma-explain? Example may ara ka library nga mga shelves. Ang katabo, nagapang salpa ka sang libro sa shelves nimo.
damo nga mga ano no, damo nga mga libro na naka plaster. So ako may nalaway ako nga libro nga gusto ko i-donate or haboy na. So once nagkuha ako sa libro nga isa ka bilog, nag-leave sang isa ka space or kumbaga do empty space no out of sa shelves ang libro inabali. So sa muning area makuha naman ko libro nga another. So matapos sila nag-create siya sang space nga ang tendency ay na example bino sa imo hard disk let us visualize nga dumuni no ari mga red spots ari ang mga ginpangkuha nga libro sa imo nga shelves sang sa imo nga sa imo shelf no mo nang pangkuha ang libro. So once ang imo nga mag-run ang imo nga file or I mean mag-run imo Microsoft Office no Microsoft Word pag enable mo sa Microsoft Word tingala ka nga sa una sang 1 year ago do kadasig man to mag-andar ako ng application kay galiya gakaayawan na ang imo nga hard disk access sa mga files or mga system files para malabot ang mga applications na to. So ang ginobra sang defragmenter nga application gina-arrange siya ginakayoy ang empty spaces rearrange siya para magdasig liwat ang dalagan sa imo computer. So let's demo no kung di ninyo siya makita ang defragmenter. So open ang inyong my computer and then sa this PC no ari mga hard disk ko no ari sa akong nga CB ari akong nga diri na kabutang akong nga operating system mga na-installed nga files. So you can right click this to access the defragmenter. Click properties. After you click properties, katong mo sa tools and then click optimize. After sina loading, so lato na lang ina, I just close this kay na open ta naman ang optimizer. Amo ni siya churay ma-insers. So you can click this hard drive no, even may flash disk or USB drive pwede ko siya or may hard disk no, pwede ko siya ma-defragment. So you can click this C drive and click optimize. So advice ko sa inyo ubraw niyo ni siya sa tigplanega kung gapawait mo sa office niyo or sa balay ninyo kung gabi kay madugay-dugay ni siya isaga take up to 3 hours mag-defrag or kisa 1 hour kaya man. So muna siya no, ang basic idea sa defragmenter. Rearrange siya ang mga empty spaces sa imo hard disk para mas madasig ang pagdalagan sa imo computer. So handy tool ini siya. And advice ko sa inyo mga insers na pwede ni siya ubraw ang defragmentation every 6 months para do kumaga maintenance ni ini siya sa inyo computer para magdasig or makalibrate na magmayo iya dalagan always. Okay. So next slide is about WinDirStat. So isa man sa mga favorite ko na naman no. Iwat nga favorite. So na favorite ko siya no kay sa sobra kadamo sang files ko like this, kung makita niyo ma-insers no. Ang 2 terabytes ko nga ay sorry na dula ako nga view. Wait a minute lang ma-insers no. Sort by name. Group by name. Okay na. Name. Okay. Okay. So ako na siya akong nga hard drive na 2 terabytes external hard drive ko. Sa sobra kadako niya, wala na ko sang chimpo nga mang pili-pili pa kung ano ang inog-delete ko nga mga files kay ite para sa akon tanan na sa importante. Pero malabot sa chimpo nga mapuno ginabiskan ano kadako pa na imo nga hard drive. Subong mga minsers, may mabaka na kamo nga 4 terabytes. 4 terabytes, imagine no, dako-dako nga storage sa mga SMCT no or sa inyo local nga mga computer shops. 4 terabytes nga external hard drive no, imagine ano nga mga files pwede mong butang dira. So ako mayroon ko di 2 terabytes na storage. Out of 2 terabytes or 2,000 gigabytes ang nabilin sa akon is 163 gigabytes free space na lang. So in order for me to view ano ang mga nagapabug at nga mga files sa akon nga hard drive, I use this application no called
WinDearStat. Amo ni tsura ya. So, ari pakita ko sa inyo, no. All you have to do is kadto ko man sa inyo nga browser, and then ari no, search nyo WinDearStat. WinDirstat. Okay, so muna tsura ya. WinDearStat.net. Meron di downloads from a links. Click nyo na. And then meron di list of official download mirrors. So click nyo na ang mga sources, no. So once ma-download nyo na ang WinDearStat, okay, sample. Okay, tungkol naka-install na sa akong nga computer ma-insert, no. Pakita ko lang sa inyo. Ari yung WinDearStat. Ang mga itsura sa application niya. So gagawain ni siya ang tatlo ko ka hard disk. Kung ano gusto ko nga i-view or i-check ya kung ano ang mga gapabugat nga files. So if kung nabi, no, ari sa akon nga hard drive, click ko ni siya ang Garial nga hard drive. Once mo click ko ni okay, ma-loading ina siya, ubuson niya pang scan below ko nga hard drive anong gapabugat. And also kagina may gina-ready na ko ding example para ma-visualize ninyo ini kay sobra kadugay ini siya mag-scan. Daw mo ni tsura man insers. Miyara ko folder sa akong computer nga gin-scan ko using WinDearStat. After mo to okay, pag-scan amo ni tsura ya. Ma-view nyo ano nga mga files ang nagapabugat, mga Harry Potter nga mga movies, mga any man nga mga videos or any man nga PowerPoint presentation nga nagapabugat, mga movies ninyo. At least may yarang mo visual overview kung anong gapabugat nga mga files. Makita niyo may mga colors dali, no, do chunk of files ini siya, do representation kung ano na siya ang dako-dako nga fraction sang space ang gina-occupy. As you can see here, sa ini nga folder nga gin-scan ko kagina, 36% gina-consume sang muni nga file. So syempre at least may yarang overview, no, kung gusto niyo i-delete ini siya. So you can right click this and then delete to recycle bin or delete nga permanently hindi na siya magato sa recycle bin. So amo na nga favorite ko ni siya kay tungod may visual representation ko para mabalaan ko anong gapabugat sa akon nga computer. So highly recommended ko man siya gamiton ninyo WinDearStat para ma-maintain nyo man ang computer ninyo para hindi siya magbugat-bugat ang inyong hard disk drive. Again, WinDearStat. Ano na spelling, you know? Windows, parang Windows Directory Statistics. WinDearStat. Okay. Next is, kung sa inyong balay or sa office ninyo, sa opisina, may chimpo nga inyong Wi-Fi, hindi kalabot sa may mga blind spot, bala ma-insert out. So, easy fix man ini nga ma-recommend ko sa inyo is magbakal ka mo sang Wi-Fi repeater. So, highly recommended ko ni siya, no, ang iya sang Xiaomi nga Wi-Fi repeater. Tsura do lighter lang kadako, do lighter nga pagkalayo nga lighter na bala. Barato lang ni siya dayon, do 300 to 500 pesos. So, ari na maging search ako gina. Ari tsura yan, no, do lighter lang siya kagamay. Garin siya from 300 to 400, no, to 500. So, ang ginobra ya, isagap ya ang Wi-Fi kung diin hina sa muna abing nga room nimo, no, or sa muna nga room sang imo school. Tapos maobra siya another radius sang Wi-Fi hotspot with the same name sang imo Wi-Fi. So ginakat ya ang idea nga masali ka pa kable nga laba-laba para makalabot ang Wi-Fi sa imo opisina. Once nga may medyo faint signal nga makuha ang imo nga room sa imo school, no, medyo 2 bars lang bida, mga 2 bars ang Wi-Fi, no, matakod ka lang isang muni nga device, Wi-Fi repeater. Once ma-configure ini siya gamit inyong cellphone, makabakal ka mo nini sa Shopee, no, or Lazada, again maobra siya another radius of Wi-Fi signal para maka-access ka mo sa inyong area. Kanabanan bisang ibang nga ginablagyan mo insers mahal-mahal mo mga ibang na brand tag 1,000, 2,000. So namiyan ko ni siya, nag-purchase ko ni gani isang 3 ka pieces, no, pang plastar ko sa balay ko nga hina ang signal. So makabulig ini siya booster kumaga sa Wi-Fi ninyo. Kumaga gi-extend siya in kaso may second floor ka mo, so gina-extend ya
ang Wi-Fi sa mo nga certain area. So amo na nga amazing man amo ni nga hardware no. Ang Xiaomi Wi-Fi Repeater 2. So amo ni siyang i-google ninyo or sa Shopee para maka-purchase ka mo. Kung interested ka mo, makita nyo ini siya. Okay. Another one here is kung paano ninyo ma-unhide ang mga infected files sa inyo flash disk. So siguro may sa mga gipang invite ko nga teachers no kamo ma'am and sir, siguro may mga basic idea kamo paano ni siya maubra no. Example mo, nagkato ko mo sa computer shop. Tapos ang computer shop to infested sang viruses. Ma-print ka mo tani sa inyong seat work sa inyong mga estudyante, and then pagsaksak mo sa computeran, nagkalaubos dula ang imong files. Sa sobrang mga panic, abi mo syempre nagkaladula ang files mo, di ba? Abi mo na delete delete sa virus. Pero ang pinaka usual nga ginobra sang virus nga kilala naton diri sa Iloilo man or sa Region 6 is ginapang hide na sang virus ang mga files mo ina sa sobrang mo kulba oy din ito gadto man. So pwede nyo ma-retrieve no ang mga na-hidden ng mga files mo ina. So all you have to do is first method is open command prompt by typing CMD on the start menu. So before kita mag-start no, pakita ko sa inyo before kita mag-demo. Mira ko tigin saksak nga USB flash drive no. Ari 32 gig kong USB. Amo na siya kunabi aton ni scan for viruses. Okay. Balik kita. Balik sa instructions, open command prompt by typing CMD on the start menu. Start menu again. So click the sa lower left. Type CMD. Short for command prompt. Press enter. So hindi ka mo kulbaan or something sa muli nga tsura sang mo na siya hatag ka basic command sa computer, hindi na siya maguba yung computer or something muna. Next is determine the drive letter of your flash drive or flash disk. Okay, so ari ako na flash disk habang sini mo insert no ang 32 gig ko nga USB or flash disk. So nakabutang di letter D for or dog no, letter D. So ubrown ko is balik ako sa command prompt. Are determine ka no the drive letter mo, and then on the command prompt type the drive letter. Okay, let's type letter D, then the colon symbol, then press enter. Okay, colon, then press enter. Okay, so muna ni tsura yung insert aral ta kita sa this letter D drive na to, and then let's type the following code no. Attrib dash H space dash A dash R space dash S space dash slash S space slash D. So pag click mo enter, ma-blink ina siya ang inyong cursor, meaning ginapang unhide niya pa ang mga gin-hide sang virus. Okay, so laton mo na siya. Mabalaan siya ma-insert na tapos na siya if ma-appear na diri ang D colon, meaning tapos na siya. So take note again, always determine ang drive letter sa inyong my computer para mabalaan nyo kung anong inyong i-troubleshoot na drive. So medyo dugay-dugay siya gawa no, depende sa dako man sa imo nga flash disk. So bayan ta na siya na isang tang ginaubra yung iyang ubra. Balikan na siya later kung maggawa ng letter D colon. Okay. So, hi again sa atong participants, no? Miyara kita 37 na participants sa mga gatanaw. Okay. Ang matapos ni after ni balaan sang unhide niya, pwede na siya mabalikan sa inyong USB drive, and then automatic ma-unhide na to tanan-tanan ng mga gin-hide sang virus baling folder. Kalabanan, ang sikat din nga virus ginatago isa folder nga ngalan niya drive, DRIVE. So may magwada na drive. So ginapang salpak, ginapang buhay tanan-tanan nga mga ninyo sa tanan nga files ninyo. So amo na siya inyo nga kadtuan after ninyo type sang code diri sa command prompt. Just remember,
wait nyo hasta madula or mag-appear di ang letter D colon. Okay. Sige. Close ko na siya na. Balik dito sa atong slideshow. Another one here is printer resetter, no? So, for sure, maminsers, kita sa government, kalabanan Epson atong printer, di ba? Tsakto kay tungod, barato siya, barato ang ink, ano siya, refillable, etc. So, una sa DOST ako, mana Epson na, kadto ko sa teacher, sa akong nga magulang nga sa ilang barangay school, Epson na printer, kay tungod barato siya i-purchase, bali. So, one problem nga ma-encounter natin is, printer, maglabot sa 5,000 papers ang imo nga ginapang print, mahambal na siya imo printer, ma-prompt ina siya or may ma-pop up nga time for i-maintenance, no? Dalan mo siya sa nearest gapang maintenance ang imo printer. So, kalabanan, hassle ini siya. Kay kalabanan, once arak kita sa middle sa aton ubra, tapos gulpi lang mag-pop up ini siya ng muli nga problema, no? So, may mapanik kita, minug-print na naman nga damo-damo, tapos matuha pang muli nga problem. So, may arang ginatawag nga resetter, no? Epson ni kalabanan ang may ara sini. Sa iban sa mga brother HP, wala na ako ka-research. Pero sa Epson, yes, all you have to do is just Google the model of your Epson printer, like this, you know, Epson L210 resetter, something like that. So, depende sa imo nga versions ang imo nga printer, no? L360, something like that. Okay. So, akong binong L210. So, katulong mo sa website, sa result dere, click nilang ang pinaka obvious, no? Like dere sa L210, minakita ko di link. After sina, mo-open ang site nila, pangitaon nilang instructions, pwede nyo basahon, or you can directly download. After you download, once ma-download nila ang ang Epson resetter. Okay. Let's assume na download ko na. Kaya ready na ko din nga ready na ko din nga gin-download ko gina. Ari ang folders ang Epson resetter ako. So, ang manitsura may mga files. So, all you have to do is double-click the exe file or the executable file na makita ninyo para sa Epson resetter. After sina, mapop up ang muni interface. So, you can select the model of your printer. Siyempre, dapat make sure nga nakatakod ang printer ninyo. So, subong wala din may nakatakod ang printer sa ako, no? So, at least, gingana lang mo idea, in kaso naka-encounter ka mo nga nag-ubos na ang 5,000 paper limit sang printing sa inyong printer, you can ask help for this Epson resetter, no? After ni okay, nakutan ni please select port. Kahit na wala tayo nakatakod nga port. So after sini, mayroon dari option nga i-reset niyo ang i-counter sang printer. So mga easy workaround na sa inyo nga mga printers, no? In kaso nga gapanik ka, may ilobrahon ka, tapos nagbisyo pa nga mo ni, nag-pop up siya mo ni. Pero of course, no, after niyo gamit ang tool ngayon, don't forget nga idulong niyo sa nearest nga maintenance, no? Syempre kinahanglan man sang printer nato maintenance, advisable gid always nga dalon yung inyong device sa maintenance. Ako lang niya advice lang ni sa inyo in kaso nga gadali ka mo mag-print tapos nagbisyo. So you can use this tool para maka-reset sang inyo nga printer. Okay. Next is configuring Windows Startup. So ever wonder nga asa pagkadugay-dugay sang startup sang inyong computer? Damo pa nag-on ang Skype, ka-on pa kay nihinay ang inyong Zoom app, inyong Microsoft Word, ano pa gid, mga Acrobat. Nag-start dungan sa pagsugod sa imong computer, nag-start man ang ang inyong nag-start man ang iban ng mga applications. So amo ni tsura yan, no? Like this, nakalist down ang mga applications. So tudloan na kamo para ma-enable and disable ang specific nga mga applications. Okay. So, ang ubrahon natin is para ma-access ang task manager, kung diin makita ninyo ang startup menu, ubrahon ninyo is right click mo di sa taskbar, diri sa dalom, right click,
Like, pwede mo di ka right-click sa open space, oh. Sa mga open space inyong taskbar, diri sa dalom. Then, click Task Manager. Also, of course, you can access Task Manager by clicking Ctrl-Alt-Delete, no? Ctrl-Alt-Delete. And then, click Task Manager. So, either way, pareho lang na siya, no? Pero nasawaan ko is right-click here in Task Manager. Okay? So, dari sa baba may mga tabs, Process, Performance, etc. Let's click sa Startup na tab. So, ari na ta. Here sa Startup na tab, pwede ka ta enable and disable sa application. Like here, no, sa Skype, kung gusto ko siya i-disable, no, you can right-click here and click Disable. So, damo na ko din na disable ng mga applications na hindi importante. Mga ako na Adobe Acrobat, mga updates sa mga kung ano-ano, may mga Epson po ko din ng mga updater, etc. Kadamo sa mga nag-startup. So, para magdasig akong startup sa computer ko, kada paandar ko siya, you can right-click specific applications and then click Disable. So, muna nga paagi, mas-select nyo lang ang mga gusto niyo i-enable magpaandar sa computer mo. Syempre, make sure nyo man nga ang mga applications na necessary like antivirus, hindi nyo siya napag-disable ang mga antivirus. And mga anything like audio applications, mga sa audio. Ang mga way ko ginatandog usually sa antivirus, sa audio, and other applications na para sa ako necessary. So, depende na sa inyo ma-insert sa inyo ng mga computer. Sa inyo, importante syempre antivirus man lang. So, amo na siya i-retain ninyo nga application nga hindi pag-disable. Just leave it enabled. Only disable ang mga unnecessary nga applications nga nag-start up. So, again, para ma-access nyo ini sa Task Manager, and then find the Startup tab. Okay. So, sige, let's proceed. Turning on high performance on laptop or PC. So, maggabot ka sang charger sa imo laptop, automatic kadto siya sa power saver para mag-conserve kuno sang power, no, which is sakto man ka conserve gyud sa power, no, para sa kung wala ka naka-charge, no. Pero may cases na tabo mo ni sa ako ma-messers nga nasaksak mo na siya, doon nalipat mo na sa computer mo nga ibalik sa high performance ang full potential sa imong computer nga magdasig siya. So, para ma-access niyo ini, para ma-set niyo siya to high performance, you can press Windows button on your keyboard and then X. Windows X. So, may makita mo din nga black menu like this. Click Mobility Center. Okay, so may nag-pop up ni siyang Mobility Center, no? Here, you can choose balanced, power saver, and high performance. So, I prefer always to use the high performance nga option, no? Biskan naka-battery mode ko. So, depende na sa inyo, no? Gitudloan talaga mo in kaso nga para ma-double check din dira sa inyo nga mga laptops and computers kung naka high performance given ang inyo nga mga units. Okay. Let's proceed. Ari magagamit yung hindi ma-insers sa mga naga-Google Meet na subong, no? Sa mga naga-Google Meet nga naka-Wi-Fi modem or naka-Globe or naka-PLDT modem nga limitado lang data nila. Hindi ka mo nakatakod sa kable sa poste nga mga Wi-Fi, no, or sa mga internet connection, no. So magamit niyo ini siya. So importante ni siyang metered connection, no. May cases balaan ma-insers nga kung hindi nyo ini siya ma-on ang imo nga computer, kabig niya kung nakatakod mo sa Wi-Fi nga ara ka mo sa limit nga Wi-Fi connection. Tendency sina sample no, nag-register ka mo sa Globe 2 gigabytes lang, tapos natabuan sa Windows mayara sang 3 gig or 5 gig nga update, ubuson niya ina tanan-tanan yung data. Kibot ka, hindi ka naka-internet kay inubos na gali sang imo nga sang imo computer update para sa Windows. Kibot ka na wala ka nagamiton kay nag-Windows update siya. So, para ma-restrict ninyo kung hindi mag-update ang inyong computer, you can turn on this feature, metered connection. So, just follow my mouse, no? Here, right-click ang Wi-Fi
icon. Ay, sorry, ma'am and sir, sala. Left click. Left click ang mouse, ang inyong Wi-Fi icon. And then, kung di ka mo connected nga Wi-Fi, click properties. Wait lang siya. Hasta mag-open. Okay. So, amo ni Churaya. Scroll down, makita ninyo ang metered connection. So, just click on. Okay. So, after nyo na on, ginasugo na sang inyong Windows nga hindi ako anay mag-update kay limitado akong data. So, muna. So, subongin off ko lang ako ni Ma'am Insers kay connected man ko sa permanent cable nga internet connection diri sa office naman. So, I'll just leave it off here. So, pero sa inyo, da nga mga may ara mo da limited data, so you can turn this on para hindi maubos inyong data. So, puslan ni gid ini ang muni nga option, turning on the metered connection. Okay. Another nice feature sa Windows is ang multitasking. So, Windows tab. So, as you can see here, Ma'am Insers, no? Mayroon dari ginatawag nga desktop 1, 2, 3, and new desktop. So, you can try dira sa inyo nga computers, no? Windows, then tab. So, ang matabo sina, nag-pop up ang do muna, Ma'am Insers, do panel. Kung diin maka-multitasking ka, ang matabo ni Ma'am Insers, example ba ng ara kita sa desktop 1 kung Windows tab mo, damo-damo naka-on, may Word, PowerPoint, Excel, tapos nagagamo na utok mo, gusto mo magtanaw ng isang YouTube. So, pwede ka mo ka-obra sa new desktop para lima menser sa Windows 8 kag Windows 10 nga mga laptop sa. Once makakreate mo sa new desktop, so sa desktop 2, pwede ka mo ka-tanaw sa Korean novelas ninyo, maka-YouTube ka mo. Tapos sa desktop 3, nag-open naman ang Messenger, nag-messenger call ka mo kay lalabs ninyo. So, sa muli nga pagi, maka-multitasking ka mo, different desktops, kumbaga, ma-organize ninyo kung ano ang naka-open nga desktop, kag dira ka mo maobra. So, shortcut for this, para makasaylo-saylo ko mo sa desktop 1, desktop 2, desktop 3 is Control, Windows, right, tapos or Control, Windows, left. So, muna siyang shortcut, no? So, kung gusto niyo magtabok-tabok, automatic from desktop 1 to 2, by keyboard, using your keyboard, you can press Control, Windows, right, or Control, Windows, left. So, balik-balik lang ina. So, maka-ubra mo din damo-damo on this desktop, no? So, sa muli nga pagi, maka-multitasking nga mo as teachers. So, muli namin importansya sa Windows tab na feature. Okay. So, you can try sa inyong computer, no? Kung may mo na feature. Actually, sa Windows 10, gini siya. Sa Windows 8 niya man. Another nice feature, no, is ang snipping tool. Okay. Sa snipping tool, okay, ma-slide down ko na sa akong mga slides, no. Ang snipping tool, kung mayroon kita print screen nga feature, mayroon man kita ginatawag ng snipping tool. Ang snipping tool, selective print screening of a certain area on your screen, no. Example, mayroon ka subaw naka-open nga folder, no, like this. Gusto ko i-snip print screen ang specific area lang. I can press Windows Shift S, ulat lang ko, and then madulom niya akong screen, and then maka-draw ako sa rectangle sa specific area ang gusto ko i-print screen. Once magbalik ako sa Microsoft Word nakon or sa PowerPoint, I can press Control V, Control Paste. Automatic, ko siya ma-paste ang certain area lang na gusto ko siya is-snip or i-copy. So, muna namin sa snipping tool, no? Selective print screening of a certain area. Again, ang iya ding shortcut, no? Yung shortcut is sige, type ko din sa screen. Windows Shift S. Windows Shift S. Okay, yan siya. Windows icon ni Ma'am Insers, Shift S. Okay. So, muna siya ang shortcut para sa snipping tool.
Windows Shift S. Tandaan nyo naman, sirs. Sa ano naman niya, sa aton nga Windows Tab feature, Windows Tab. So remember these features, no? Windows Tab, kag Windows Shift S para mag-snip. Again, ang snipping tool is para maka-cut ka mo or makakopy sa specific area sa imo screen. So like this, no? Gusto kong snipping lang a word, i-copy ko. Gin-press kong Windows Shift S, and then if mag-press ako Control V, yun, makikita niyo, no? Ako sang rectangle kung diin nga nag-select lang ko sang inug-copy ko. Ang snipping tool. Okay. Sama siya. Okay, let's go back sa itong slides. Ari ang isa mga namin, gusto ko i-part sa inyo, no? Ang mag-convert sang heavy videos with the same quality. May ginatawag itang FreeMake Video Converter. So, pwede niyo siya mag-google, no? Sa inyong computer din. FreeMake Video Converter. Ang namin din ma-insert sa FreeMake Video Converter. Ari siya. Download lang mo din. Ang namin sa FreeMake Video Converter ma-insert, kaya gina-convert niya ang inyong video into halos pareho nga quality sa imo nga gin-convert nga video. Tapos ang iya nga file size as in gamay-gamay gid siya, mag-an siya. So hapos ni siya para mag-send sa inyong mga video presentation sa inyong mga students, sa nga ino-comply nga mga videos. So namin isa FreeMake Video Converter kay once mag-convert ka sample binos into MP4 format, makaselect ka kung ano kabugat ang gusto mo nga file size ng imong video. Gas-adjust man si FreeMake Video Converter. Example bino, 5 minutes worth sang video, hatag ibi 50 megabytes nga video, no? So, mabala siya nga minimum nga pwede niyo i-assign nga file size is 25 megabytes lang. So, pwede ka mo ka-assign mas lesser ang file size nga assign mo. Siyempre, ang quality medyo ma-degrade, pero halos hindi gidi balanon mga minsers, halos pareho lang Japon. So, again, magamit din siyang FreeMake Video Converter sa mga conversion ninyo nga mga projects sa mga videos. Okay. Ari pa kitang isa. Second to the last sa atong discussion. Turn off auto sleep for Windows. So, may cases maminsers nga ang inyong laptop from your classroom, ipatawagan mo ni principal tapos takluban yung screen. Pag tinakluban yung screen, mapatay na siya ang inyong laptop, mas-sleepy na siya. So, may option na siya ang inyong laptop, no? Na hindi siya mag-sleep once itakluban yung inyong screen, no? So, all you have to do is right-click ang do battery icon sa inyong lower right part sa inyong screen. Then, click Power Options. Okay, so ma-open in siya. May nakabutan din sa kilid sa lower left, sa upper right part sa inyong screen. Choose what closing the lid does. Closing the lid sa inyong laptop, no? So, click nyo siya. Ari nakabutan din. When I press the power button sa inyong screen, sa inyong laptop, ano matabo, mas-sleep or gusto mo mag-shutdown. Depende na siya kung naka-instance na naka-battery mode ka or naka-plug in. Mas-sleep siya kung i-click nyo yung power button. So, when I press the sleep button sa inyong laptop, imutan ko din do nothing. And of course, when I close the lid, kung takluban ko ako na screen, do nothing. Para at least, biskan takluban kong screen ko, hindi siya mapatay ako ng laptop. So, at least mas hapos mag-transport sa inyong laptop from one place to other. Biskan takluban, hindi siya mapatay. So, pwede may hibernate, shutdown. Advice kung i-close yung lid, do nothing lang. Depende man syempre sa inyong workflow, no, kung anong mas nasawaan nyo. Another one here na gusto ko i-share is ang choose when to turn off the display. Choose when the computer sleeps. So siguro na ang change when the computer sleeps. Okay. Sila duwa, no? Kung naka-battery mode siya, saan nyo gusto mapatay ang screen? Akong ginasagot, every magpatak 5 minutes kag wala akong may ginatandog sa computer, ma-off ang screen. And of course, nakabatang ba kung on battery, put the computer to sleep, binuta ko din never. Okay. Kag kung naka-plug in, nakasaksak ko,
binataw din never man hindi mapatay akong screen kung naka-plug in ko. And of course, hindi siya ma-sleep kung naka-plug in man ko. Ang purpose nga, importante, hindi siya nga ibuta mo siya never, maminsers. Example, no, may gina-download ko mga perti ka bugat ng files. Tag 1 gig, tag 2 gig. Tapos, nagtulog ka, makoy, mambal ka bing as teachers nga, bugtaw ko na ni boss matapos na ni-download. Tapos, kibot ka, na nag-sleep bali computer mo, kay wala activity ang imo laptop or computer, naka-assign din nga, once wala activity, ma-sleep siya, once magpatak ang 1 hour bing time, no? So, muna disadvantages, kung magina-ubra ka nga gina-download, mapatay siya or ma-sleep siya once wala ka aktibidades na ginobra. So, I advise you to put this to never. Ang sa put ang computer to sleep para hindi magpatay mo nga kusa ang imo nga laptop sa mga muning instance. Okay. So, thank you gid ma'am and sir sa pagmati, no? So, at least medyo earlier kita natapos mo sa buong 1 hour and 30 minutes atong na discussion. So, thank you again sa pagpamati sa atong discussion. So far, no, 34 ang nabilin. So, salamat din sa pagtinira sa atong sa pagpamati. So, kung may mga kilala pa kamo itong willing magmati buwas sa atong second session, please invite them, no? Kag mahatag mo ko sa registration link para sa inyo tanan para man maka-encode ang isang certificate ninyo sa ka-third day. Kag syempre, no, again, 10 working days na namon ihatag sa inyo ang inyong certificates. So, again, sa buwas atong pag-discuss is paano mo conduct classes using video conferencing apps, no? Mga messenger rooms, magamit sa OBS para sa ginagamit kuning application, no? Kung paano nyo mag-interactive ang mga motion like this sa inyong screen. So, may ginagamit yung application called OBS. So, i-share ko tinantanan nga nabalaan ko diri para magamit ninyo maminsers ang muning application. And how to use Google Classroom. Hoping aray 1 hour na siguro matapos na ni maminsers ang Google Classroom para at least dasig man kita makatapos, no, sa Google Classroom. So, dasig lang ni maminsers. Walang dugay, Wednesday na tapos naton nga webinar. So sige buwas, no? Again, same time, alas 9 ang aga kita ma-start sa atong webinar para sa kung paano mag-conduct class sa mga video conferencing apps. I'm very excited nga i-share naman ini akong nga mga knowledge sa muli, no? So, thank you, ma'am and sirs. Again, may nag-email man sa ako, no? May questions ka mo, highly encourage ko man nga mag-email ko mo para subton ko man sa buwas, no? And also, dugay ma-prepare mo ko para sa buwas na module. So, salamat gid sa pagpamati. Double check ko lang kung may nag-email pa sa akon. Okay, so may mga nag-accept para sa buwas nga application. Nga sa buwas nga session. So, sige, bye-bye, ma'am and sirs. Salamat gid sa pag-join sa aton nga webinar. See you tomorrow. I'll share the link tomorrow. Bye-bye. Take a good.